So, what's up guys? Ito na yung part 2 ng tutorial natin sa Java. Ang gagawin natin dito sa video na to ay i-download natin yung IDE. Ano ba ang IDE? Ang IDE ay Integrated Development Environment. So, ito yung parang toolbox natin, no? Or yung workshop para makapagtrabaho tayo ng ating pagpo-program. So, oo, para siyang toolbox. Isipin mo, para siyang paggagawa ka ng laruan at kompleto na siya. Nandiyan na yung martilyo mo, yung tornilyo, yung mga screwdriver mo, o basta kung ano-ano pa. So, kompleto ka na sa kagamitan para makapaggawa ka ng laruan mo. Ganon din sa IDE natin. Kompleto na siya para makapag-program ka. So, andyan na yung mga debugger, mga compiler, no? Hindi natin gagawing komplikado, no? Kasi pag magdagdag pa ka ng kung ano yun, baka ngayong compiler, debugger, di natin alam pa, no? Kasi kakasimula pa lang natin. So, gusto ko, gawin lang natin siyang simple, no? So, isipin nyo lang, is yan yung toolbox natin or yung workshop natin, okay? Anong IDE ba ang magandang i-download, no? So, tingnan natin siya sa internet. Hanapin natin ang mga listahan ng IDE natin. So, IDE list. Makikita nyo dito, napakaraming IDE na pwede nating ma-download. So, medyo no, malilito tayo. Pare-parehas lang naman yan, no? Magkakaiba lang ng ginagamit. Yung iba dyan, pang Python. Yung iba dyan, pang Java. Yung iba dyan, pang JavaScript nga, no? So, hanapin natin yung para sa atin, no? Yung Java. So, IDE Java list. Hanapin natin. Ayan, mas na-filter siya, no? So, ito, mga pang Java to. So, ito yung mga kilala dyan, no? IntelliJ, Eclipse, NetBeans, mga matagal na rin yan eh. Ito din, BlueJ. Yan yung mga ginagamit nating IDE, no? Para sa pag-program natin ng Java. Ngayon, pumili na tayo ng IDE natin. Ang pinakagusto ko dyan, itong IntelliJ. Pero dati dito ako gumagawa ng mga program ko sa Eclipse. Pero nung tumagal is nalipat ako dito sa IntelliJ. Ba't ako nalipat? Kasi nung pag gumagawa ako ng apps, no, yung mga sa Android Studio, IntelliJ kasi ang ginagamit na IDE ng Android Studio. So, mas naging, na ako dito, no, mas napalapit na ako. Pero kung may gusto kayong ibang piliin, pwede nyo naman piliin. Pero kung gusto nyo makasunod sa lesson, pwede dito tayo sa IntelliJ, no. Search na natin yung IntelliJ natin para ma-download na natin. IntelliJ IDEA download. So, dito tayo sa JetBrains, no? JetBrains ang gumawa niya ng IntelliJ. So, dito tayo. So, nakita niyo meron ditong IntelliJ download, no? Kaso lang ito ay ultimate version, which is may bayad. So, pero may libre siyang 30 days trial, no? Kung gusto niyo. Kaso lang ako, gusto ko yung Community Edition, which is yung totally free. So, scroll natin sa baba, nandito siya. Okay? So, ito yung Community Edition. So, hanapin niyo kung ano yung sa inyo. Sa akin is Windows naman para lahat eh, no? So, Windows XE. Ayan, nag-download siya. So, yun. Pause ko muna, no? Para sabay natin i-install. Ayan, tapos na mag-download. So, puntahan natin siya sa desktop. Dito ko kasi siya sinave. So, okay. Click natin. Medyo matagal. Okay, ito na. So, pindutin natin dito yung next. Next. Tapos siguro, default location na lang ulit, no? So, next. Tapos, gusto ko gumawa ng ito, shortcut, no? Tapos, update natin yung yung path natin. Tapos, ine-next ko. Tapos, next, install. So, ipopost ko na lang siguro muna ulit, no? Medyo baka matagal to. Ayan, tapos na. So, nire-require na tayo mag-reboot. So, reboot is simply restart lang yan, no? Re-restart natin yung computer natin. So, reboot now na tayo. Tapos, sa susunod na video is na-reboot na siya. Ibig sabihin, na-install na rin yan. So, doon na rin natin i-explore yung IDE natin, yung IntelliJ, no? Tapos, ayusin natin yung mga options niya, no? Iti-tweak natin ng konti para sa likings natin. So, see you guys in the next video.